Malaking hamon ang naghihintay ngayong 2026. Ito ang nakikita ng pamunuan ng Department of Agriculture kaugnay ng mga proyekto na kailangang maisakatuparan ng ahensya ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang pagtiyak sa makatarungang presyo ng palay, pagpapalawak ng 20 pesos per kilo na bigas, at pinabilis na pagpapatupad ng farm-to-market road projects ang pinakamalalaking pagsubok ng ahensya sa pagpasok ng 2026. Kritikal aniya ang mga prioridad na ito upang mapanatili ang produksyon ng bigas, mapanatiling abot kaya ang pagkain at mapabuti ang akses ng mga magsasaka sa pamilihan. Pinakaapurahan din aniya ang mapanatiling kapaki-pakinabang ang pagtatanim kasabay na dapat gawing makatarungan ng presyo ng palay upang mahikayat ang mga magsasaka at masiguro ang supply ng pangunahing pagkain ng bansa. Magpapatuloy ang National Food Authority sa pagbili ng palay sa tag-init na ani sa presyong 17 pesos bawat kilo para sa basang palay at 21 pesos bawat kilo para sa tuyo. Habang kumonsulta rin ng DA sa mga stakeholder ng rice industry upang gawing rational ang pag-angkat ng bigas at maiwasan ang pagbaba ng presyo sa farm gate. Isa rin sa mga pangunahing hamon ang ganap na pagpapatupad ng 20 pesos na bigas na program sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na layong maabot ang hanggang 15 milyon na pamilya o nasa 60 milyong Pilipino. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang DA na magbalangkas ng plano upang mapanatili ang programa hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa June 2028. Giit ng kalihim, bagamat naniniwala siyang handa ang ahensya, naroon pa rin ang katotohanang mas madali itong sabihin kaysa gawin. Ang buong implementasyon ng programa ay mangangailangan ng sapat na buffer stock, maayos na logistics at mahigpit na koordinasyon sa mga LGU upang maiwasan ang aberya at tagas sa supply. Bukod dito, isa pa sa malaking pagsubok sa 2026 ang pagpapatupad ng halagang 33 billion farm-to-market road projects. Nakakalipat lamang sa DA matapos ang isyu ng korupsyon sa flood control. Sinabi pa ng kalihim na ito talaga ang tunay na hamon sa ahensya dahil magsisimula sila sa 0 hanggang sa target na maka 100. Dahil din sa mahigpit na timeline, halos araw-araw ay kailangan anilang makipagpulong upang paghandaan ang implementasyon. Dahil isa sa pinaka-target ng ahensya na gawing maayos, transparent, walang katiwalian at gawin sa tamang pamantayan at katatagan ang proyekto. Sa kabila nito, kumpiyansa ang DA na kaya nitong maisakatuparan ang mga proyekto sa halagang hanggang 20%, mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon at palawigin ang market access sa mas maraming taniman sa buong bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.